Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Malapit na kayong dalhin ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi kayo ang nagtatag. Titira kayo sa mga tahanang sagana sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga olibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroon na at masagana na sa lahat ng bagay, huwag na huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na naglabas sa inyo sa Ehipto, sa bayan ng pagkaalipin. Magkaroon kayo ng takot kay Yahweh. Paglingkuran ninyo siya at sa kanyang pangalan, kayo manumpa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang sila'y makabalik, napakaraming tao ang kanilang nadatnan. Lumapit kay Jesus ang isang lalaki at lumuhod ito sa harap niya at nagsabi, "Ginoo, maawa po kayo sa anak ko. Siya po'y may epilepsya at lubhang nahihirapan kapag sinusumpong. Madalas po siyang mabuwal sa apoy o kaya mahulog sa tubig. Dinala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit siya'y hindi nila mapagaling." Sumagot si Jesus, "Lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." Inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang batay gumaling agad. Pagkatapos, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus nang wala na ang ibang nakakarinig, "Bakit po hindi namin mapalayas ang demonyo?" Sumagot siya, "Dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, 'Lumipat ka roon,' at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa."
ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. When they came to the crowd, a man approached Jesus and knelt before him. Lord, He said, have mercy on my son. He has seizures and is suffering greatly. He often falls into the fire or into the water. I brought him to your disciples, but they could not heal him. Unbelieving and perverse generation. Jesus replied, How long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy here to me. Jesus rebuked the demon, and it came out of the boy, and he was healed from that moment. Then the disciples came to Jesus in private and asked. Why couldn't we drive it out? He replied, Because you have so little faith. I tell you the truth. If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you.